Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. So ang ating pong ibabalita po ngayon ay isang napaka-mainit na topic ngayon tungkol po dito sa pagitan ni Daryl Yap sa kanyang ginawang pelikula na may kaugnayan sa dating actress na si Pepsi Paloma. Ang pelikulang ito po ay The Rapists of Pepsi Paloma, na kung saan sa trailer pa lamang ay marami na pong bumabatikos at sa trailer pa lamang ay marami na pong mga individual or personalidad na kilala sa ating bansa ang nag-react. At isa nga po dito ay si Vic Soto, dahil nabanggit nga po kung mapapanood po ninyo yung trailer, ay nabanggit po sa trailer na yon na ginagawang pelikula ni Daryl Yap yung pong pangalan ni Boss, okay, Vic Soto. Sabi po niya, nung matanong po siya kung ano po yung reaction niya sa mga ginawa po na yan na trailer at sa mga usap-usapan tungkol po dito sa content ng video or pelikula na ginagawa po ni Daryl Yap, ito nga po yung reaction niya. According po sa News 5, ito na po yung reaction ko. Nagbigay ng pahayag ang aktor at TV host na si Vic Soto matapos magsampa ng reklamong cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap kaugnay ng pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Ayon kay Soto, wala itong personalan, ngunit kontra siya sa mga irresponsableng tao lalo na sa social media. Noong January 1, nang ibahagi ni Yap ang trailer para sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Nabanggit sa naturang trailer ang pangalan ni Soto. Sabi po dito, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Ito na po yung magsampa ng kaso. Sabi ko nga, walang personalan. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. So ako din po yan sa ating Tito Vic Soto. Okay, so mga kababayan, nakakalungkat na naman po yung mga ganitong senaryo, yung mga ganitong mga issue na kung saan dekada-dekada na nga nabaon sa limot. Pero sabi nga po, ang katotohanan ay hindi kailanman na maitatago, kundi ito po ay lalabas sa tamang panahon. At hindi po natin alam, wala po akong ibig sabihin sa aking sinabi, hindi po natin alam kung ano po ba talaga yung katotohanan. So, sila lang po ang makakapagsabi dyan kung sino man po yung mga tao sa punto na yon. So, hindi po natin alam kung tama po ba ang mga nagawang pagre-research nitong si Daryl Yap at ang kanyang sources po ba ay hindi bias. At ito po bang si Boss Vic Soto ay talaga po bang hindi karapat-dapat na mabanggit ang kanyang pangalan doon sa video na yon. So, atin pong abangan ang mga maiinit na balitang yan dito lamang po sa Pilipinas News Channel. So, isa na naman pong balita pa sa News 5 pa rin. Umabot na sa 170,000 ang bilang ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Quiapo as of 11 a.m. ngayong Huwebes, January 9, ayon sa Multi-Agency Coordinator Center. So, ito na po yung mga devoto natin, mga devoters or mga mananampalataya na mga Pilipino, dahil nandiyan na naman po yung Nazareno. Okay, yung pong rebulto ni Nazareno, talagang 170,000 po ang mga bilang ng sama-sama o nagtipon-tipon para po salubungin siya as of 11 a.m. nito pong Huwebes, January 9. Kaugnay po sa mga balitang nagbabaga, mga kababayan, hindi naman po ito sa Pilipinas pero ito po ay nangyari sa Los Angeles noong Wednesday. Sinabi po sa News 5, raging wildfire surrounded Los Angeles on Wednesday, killing at least 5 people, destroying hundreds of homes, and stretching firefighting resources and water supplies to the limit as more than 100,000 people were ordered to evacuate. So dito po, habang ang ilan po sa atin ay masarap na humihigop ng kape at nakakumot sa umaga at tayo po ay safe na safe sa ating mga bahay-bahay, ilang po mga kapatid po natin sa ibang lugar, sa ibang bansa, 100,000 tao, 100,000 tao po ang mga nag-evacuate dahil po sa tinatawag na wildfire na nangyayari po ngayon sa Los Angeles on Wednesday. At hindi naman po nabanggit po dito kung saan po nagsimula yung wildfire. Pero ang sigurado lang po dito ay pumatay na po ito ng 5 katao at sumira na din po ito ng maraming kabahayan. At ang apoy po, yung wildfire ay talagang palawak pa po ng palawak at yung mga water supplies ay limitado na lang dahil po dito sa pagpuksa ng apoy na ito.
So yan lamang po yung mga nakalap natin mga balita mga kababayan, at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel. Kung gusto po ninyong makatulong sa ating channel mga kababayan, nalagay ko po yung GCash number ko dyan sa ating comment section. At kung nagustuhan din po ninyo yung episode natin ngayon, ay pakihit na po ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod nating balita sa channel na ito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.